Marcos. Nako, happy Sunday. Talaga naman. Happy Sunday, Nimpa, sa lahat ng tagapakinig ng DCWB. Nako, talagang correct kayo dyan. Talagang napakalabo nitong PhilHealth. Sa gitna ng pandemya, natuklasan na wala na palang datong. Wala nang pera yung return fund. Ay naaasahan natin na 220 billion ay nandyan. Hanggang ngayon, di malaman kung magkano ang natitira. Talagang napakagulo nila. Para sa akin, ang tunay na solusyon, ayan na, IB solusyon, agad-agad natin paghati-hatian yung mga problema. Unang-una yung problema sa pera. Kasi kailangan malaman natin magkano pa yung pera dyan at yung kuwa, paupuin na dyan, o di kaya papuntahin na rin yung mga DBM, DOF, kukal sila naman ay member dyan sa board ng PhilHealth. Alamin ng ating kuwa magkano pa talaga ang pera natitira para tuloy-tuloy ang pagbayad sa mga ospital. Kasi sa mga nagkakasakit at hintuin yan sa pulse investigation, kailangan tuloy-tuloy ang tulong sa tao. Ikalawa, yung problema naman ng legal, yung sinasabi mo nga mga kaso dito sa Ilocanja, pikon na pikon kami sa Rinderuan, may clinic dito na 220 cases ni minsan na file ng kaso sa nakarinig. So, tingin ko nag-take over na si DOJ, Secretary Guevara, at sa wakas, sabi niya, within 30 days, ipafile na lahat ng kaso kinakailangan i-file. Higit sa lahat, yung mga kaso dyan sa ating mga opisyal, ang sinasabing mafia, ang sinasabing, ay nako, godfather, mga godmother, naku, kaya nyo naman ang energy ni Senator. Dapat talaga i-file na yung mga kasong yan at alamin na asan ba talaga yung relasyon ng DOH at ng PhilHealth. Bakit parang nakikisabot sila sa isa't isa? Katulad ng nahiwagang pneumonia up-facing na paubo-ubo lang, sipon-sipon, biglang 15,000 ang singil sa PhilHealth sa kada isa. At last but not least, yung IT. Yung IT kasi dyan sa computer, dyan nag-umpisa yung problema. Kasi tama naman si Chair Morales na walang mangyayari pag hindi naayos yung IT. Para malaman doon sa milyon-milyon ng members, sino ba talaga yung totoo. At matigil na yung pagbabayad ng dialysis sa patay. Sa kaya naman yung IT kasi ipinupush nga, kaya lang may overpricing naman daw. Oo, grabe yung IT na yan. At saka tuloy-tuloy na taon-taon 2 billion plus ang nilalagay. Hindi naman umiigi. Andiyan pa rin, di pa rin alam kung sino buhay at patay. Talagang grabe. So, ang solusyon dyan, sa tingin ko, i-outsource yan sa pribadong sektor na IT naman talaga at kabisado yung big data at magpatulong sa SSS. Bakit kayang-kaya ng SSS? Tignan ninyo. Milyon-milyon kaya yung member, hindi naman nagkakabulilyaso. Hirap nga lang mag-singil. Pero, andyan yung lista kung lista at lista lang. At siguro yung hirit kong solusyon dyan, yung ating mga OFW, takot na doon sa 3% premium na kailangan bayaran. Sinabi na rin, di ba, Nipa, narinig natin lahat. Sinabi ni Secretary Duque na ayaw din na daw niya doon sa 3%. Tanggalin niya. Pinangako niya. Opo. So, ma'am, ayan, bago ko patanungin si Senator Amy, sinagot na niya yung itatanong ko, yun yung energy ni Senator Amy Marcos. Pero ma'am, ito po, bukas daw po magkakaroon na ng bagong presidente ng PhilHealth. Of course, hindi ito yung tawag dito, hindi ito yung ultimate solution, hindi ho ba? Kasi nakailang palit na, pareho pa rin yung Galing mo na yan, sa totoo. Oo. So, ma'am, pero ma'am, kahit nag-resign na, ito muna ma'am, kahit nag-resign na si PhilHealth President Morales, kahit pati si Atty. Del Rosario, dapat tuluyan pa rin sila ng kaso, hindi ho ba? Tama ho ba? Oo, siyempre naman. Kailangan tuloy-tuloy yung mga investigasyon, yung kaso. Pero mas importante para sa akin, ang tunay na solusyon, ayusin yung pera dyan at yung mga upcasing para tuloy-tuloy rin ang serbisyo sa tao at yung pambabayad sa ospital. Lalo ngayon sa panahon ng pandemya, dapat talagang walang tigil. Kaya kung caretaker man yan, alam naman natin na hindi naman isang tao lang ang gumagawa ng mga karumal-dumal na pangyayari dyan sa PhilHealth. At naka-apat na chairman yata si Presidente Duterte, papalit-palit. Wala naman nagbabago. So, ibig sabihin, hanggang regional director, hanggang accounting, auditing, lahat yan. Talaga kailangan palitan lahat. So, ma'am, ang nag-resign po ay, well, effectively, sinibak din
ang sinasabi lang nag-resign si Mr. Morales, tapos po si Attorney Del Rosario. Ma'am, yung ibang mga opisyal like si Senior Vice President Lim Siaco, hindi ho ba siya yung nag-release ng mga pondo para sa interim reimbursement mechanism? Tapos si... Wala, kasundak yun si Lim Siaco, pambihira. At alam na lahat ng tao sa Tanawan, kasi yung asawa niya, taga Leyte. Alam namin yung ospital dun sa Samar. Pambihira nga Kaya naiinis talaga ako sa PhilHealth. Yung una talaga doon naman sa Region 1, sa Ilocanja. Tapos yung sa releases dito sa COVID, yan naman sa Samar, talaga naman, hindi naman nila sa akin. Opo, ma'am, anong information niyo po doon sa kay Mr. Lim Siaco? Ang alam ko po yun, nasa hearing ma'am, di ba? Siya yung sa releasing ng pondo ng IRM. Oo. Makita natin na talaga siya yung nasa finance, so marami siya talagang kinakailangan na paliwanag. Tapos nandun rin yung iba't ibang legal, hindi naman mag-isang legal yun Yung Pontalya, yung anong sabi, kinontempt yata ng lower house ng Kongreso. Pagkatapos meron pa rin yung IT, yung tropa ng IT, ang gulo-gulo ng sagot. Tapos nung bandang hindi na makasagot, inamin na lang nung nagsinungaling nung umpisa. Ano ba yun? Tapos ma'am, si Mr. Arnel De Jesus na siya yung OIC ngayon, Senior Vice President din po siya yung OIC na itinalaga, meantime na walang President. Siya din po yung nagdepensa ng IRM at saka tawag dito, siya yung nagsabi na pwede namang magbigay sa mga dialysis center at maternity clinic. Pero ma'am, sila hindi nagli-leave of absence, hindi rin sila sinususpinde. Ano ho ang naharap? Tama yun. At yan naging cycle na yata yan sa PhilHealth. Yung mga may kasalanan, i-juggle lang nila. Talagang sinashuffle-shuffle na po-promote pa yung mga naipit dun sa WellMed last year. Katakot-takot na investigasyon. Intense kami sa Senado. Wala rin! Ako, pinadala pa sa Maynila. Na-promote pa ng bonggang-bongga. Ayan, ano ba naman yung mga yan? Kaya eto nga, maraming nag-object din kay Mr. De Jesus. Pero pagkaalam ko naman, talagang maayos naman yung tao. Pero tingnan natin, talagang as I said, paghatian natin yung trabaho. Kasi kailangan tuloy-tuloy ang serbisyo. Dapat hindi maantala yung pagbabayad sa mga ospital, lalo nga sa panahon ng COVID. And we continue with investigations. Total, hindi naman daw lalampas ng 30 days ang investigasyon ng DOJ. Last point dun sa punto na sa mga opisyal po ng PhilHealth, kayo ho ba sang-ayon na sila ay dapat sampahan ng kaso ng dahil po sa IRM, overpricing, di umano ng IT? Dapat talaga, dapat kasuhan yung dapat kasuhan. Pag binilang mo nga yung nawawalang pera, higit billion-billion, mga 15 billion ang sabi ng iba, overtime, 150 billion. Ay nako, yung billion-billion, parang senti-senti mo lang, grabe. Kaya yung sinasabi nga nila, baka umabot daw ng plunder, yung karamihan dyan, pagkalaki-laki nga ng mga halagang nawala. Senator Marcos, paano po si Secretary Francisco Duque III na chairman po ng board ng PhilHealth? At sabi nga po ni Attorney Torson Keith, siyang godfather daw po ng allegedly mafia sa loob ng PhilHealth. Oo, may sinasabi nga at narinig ko si Senator Ping Lacson na ang sabi naman ni Sir Ping na talagang wala pa raw ebidensya na naglilink kay Secretary Duque sa PhilHealth. Ako, with all due respect, palagay ko meron na. So, kailangan tinitignan natin ng maigi. Tignan natin, ibuo muna yung kaso. At maganda nandyan yung DOJ, mas lalong maganda yung COA, NARIAN para maliwanag at makita natin. Kasi unang-una dun sa conflict of interest, wala nang tigil yun. Dito sa amin, kasi taga Ilocos ako, narito ako, alam namin na yung Gusali, na dating ospital ng pamilyang Duque, yun naman ang inalkila ng PhilHealth, mismo nung siya ang nandun. Tapos, nangangalakal talaga yung iba't iba nilang kumpanya sa medical supply, sa fabric, sa medical equipment. Bakit ganon? Saan ka nakarinig? So, eto nga, sabi hindi daw direktamente sa PhilHealth, palagay ko, pag nabuo yung storya niya, baka may makita natin na kabuuhan at connection. Isang buong sistema kasi yan, ang gulo. Ma'am, yung pagsibak po ba kay Secretary Duque ay isa dapat sa solusyon sa problema sa PhilHealth?
Well, alam naman natin si Presidente, no? Si Presidente Duterte natin. Naiinis yan pag pinangungunahan mo, mas lalong he'll dig his heels in, ika nga. Pero eto nga, nag-suggest na kami ng ganyan, pero nasa Presidente na talaga yan kung anong gagawin. Naintindihan ko rin na napakahirap naman magbitiw ang hepe mo pag lumalaban kayo ng gera. Gera ng COVID, biglang changing management midstream. Talagang pangit yun. Kaya lang, wala rin naman nangyayari, nahihirapan pa rin ng tao. Palagay ko, mas okay pag isip-isipan na lang. Or, eto nga, tulungan natin ang DOH somehow kasi talagang hindi kaya. Opo, pero ma'am, masasabi bang isa sa mga problema sa PhilHealth si Secretary Duque? Well, maraming nagsasabi noon. Kaya nga, nung una, sabi nga namin, hindi ba pwede magbitiw na para wala nang haka-haka. Kasi, alimbawa kami, no, ang dai-dai talagang reklamo, lalo sa amin. Noon pa, ang dami ng reklamo ng mga tao. Wala na kami mapatiwanag talaga. Wala na kami ma-explain, wala nang dahilan, excuse. Wala na kami masabi, kakahiya na. Kasi, syempre, pinagtatanggol mo yung gobyerno. Andyan ka, hinalal ka. Wala kang magawa kasi yung DOH, hindi talaga responsive at all. Ayan, tuloy ang sitwasyon natin, ma'am. Dapat nakakonsentrate tayo dun sa pandemya. Ang ating pinag-uusapan, yung katiwalian sa PhilHealth, hindi ho ba? Kaya hindi na tama. Talagang dapat nakatutok tayo sa mga nakakasakit, yung infection, yung testing. At yun ang tinutukan namin sa bayanihan too. Pero like you said, kapag naman lahat ng mga perang yan, ilalaan sa mga taong hindi seryoso, tapos may nababalitaan ka pa, nakatakot ang pera sa pandemya, talagang nakakasira ng loob. And then ma'am, siyempre po, magre-recommenda ang Senado ng pagsasampa ng kaso, hindi ho ba mga remedial measures, pero eventually ang hihintayin din natin yung pagsasampa ng kaso ng Department of Justice, which is sana sa lalong madaling panahon. Hindi ho ba? Mukha naman mabilis yun kasi sabi ni Secretary Guevara 30 days kasi ayaw daw niyang tumagal sa kanya. Maraming daw siyang iba trabaho. At higit sa lahat, na-warning na naman lahat na paspasan to kasi hindi kakayanin na walang bayad yung mga ospital, hindi makapagserbisyo yung mga ospital kasi puro utang nga ng PhilHealth. Talagang pipilitin ng lahat ng opisyal at i-oobligahin na tapusin itong kaguluhan sa PhilHealth. Huwag naman whitewash sa sobrang bilis. Huwag naman papayag nun. Pero kailangan talaga, hatiin muna natin yung solusyon dyan, hati-hatiin muna yung trabaho, isa-isahin, at one by one isolve natin. Kesa sa, nakatutok tayo sa pagsisisi sa lahat ng tao, okay naman talaga at hatulan yung mga yan kasi talaga may kasalanan. Pero sa kabila nun, alaharahanin natin na mas importante na tuloy-tuloy ang serbisyo. And then ma'am, may binanggit ko kayo kanina, no, na yung investment po, mga tawag dito, yung pondo ng PhilHealth na nasa 200 billion o hindi natin malaman kung magkano na nga ba. Ang napag-usapan po sa mga pagdinig ay yung mga possible na nawala daw sa katiwalian na 15 billion pesos, tapos yung mga corruption nangyayari dahil sa mga upcasing. Pero ma'am, hindi pa napag-usapan yung investments, di ba? Ang PhilHealth nag-i-invest po yan, ini-invest yung pondo nito sa iba-ibang kumpanya. So hindi pa po yung natatanong, yun ho ba ay babalikan ninyo? Sakto ma'am, tatalakayin na po yung national budget. Ibibigyan ulit dyan ang PhilHealth ng more than 71 billion pesos. Yes, tama. Kasi ang aumento ng gobyerno sa PhilHealth 71 billion taon-taon. Siyempre, kakalkalin na naman namin yung mga dati. Kasi ang bilang ko dyan, 220 billion, yung tinatawag na reserve fund. Napabalitaan kayo, noong pa, wala pang COVID, wala pang pandemya, wala pang SARS, wala pang anything. Talagang pinagkukunan yan tuwing may lugi, ang lugi ng PhilHealth. Sinasabi nila kasi, yung binabayad daw nila sa ospital, higit doon sa 71 billion na binibigay ng gobyerno, ng presidente sa kanyang budget. Pag lumalampas yun ng 71, dukot sila ng dukot dun sa reserve fund. Pambihira talaga di syempre, nabawasan na daw yun over time. We don't know what's left there. Isa pa, yung binabanggit mo. Supposed to be, kapag GOCC, mag-i-invest ka lang sa DBP, Land Bank, sa gobyerno, sa madaling sabi, pero very, very conservative, zero risk. Pero ang balita nga, kung saan-saan daw sila nag-invest. Kaya nagtataka ako. Samantalang kung tutuusin yung PhilHealth mismo,
Kulang-kulang pa yung mga offices nila, nangungupahan pa sila, kung saan-saan na lang sila nakaupo. Ba't ganon? Sa dinami-dami ng pera, hindi makapagbigay ng serbisyo. May opisina pag tumutulo daw yung tubig. So ma'am, isa po yan. Ano na dito sa amin yun? Kasi nga, nagka-bookingan nga, naduke property nga yung office sa Region 1. Kaya lumipat. Na noong December. Brand new, biglang tumulo. Hindi naman na kuryente. Ang tubig daw galing lang dun sa bombi. Ano po yun? So ma'am, yan ay ating aantabayanan. Ma'am, meantime, habang yung committee report po ay ilalabas daw ni Senate President Tito Soto sa Tuesday, nag-submit po kayo ng recommendations, ma'am? Lahat kami nag-submit ng iba't ibang recommendations at sana nga maayos na yan sa lalong madaling panahon. We need to get it out of the way. Kailangan tutok pandemya tayo kasi talagang nahilo kami dun sa investigation sa PhilHealth. Di ko na maakalain na gano'n nakalala. At parang walang pakundangan, kuha lang ng kuha, bayad lang ng bayad, ang dami-daming peking claim, ang daming patay na nabibigyan ng pera, non-existent hospitals. Grabe, hindi mo talaga maintindihan yung solusyon. Pero para sa akin yung solusyon, isa-isahin yung problema, hatiin mo lang sa tatlo, yung malaki, yung finance, ikalawa yung legal, ikatlo yung IT. Tutukan na natin yan. Ayan. Opo, ma'am. And last question tungkol sa PhilHealth. Solusyon ho ba dito ang privatization ng PhilHealth? Yes, alam ko na recommend yan ni Stella Kimbo, ang congresswoman natin, taga Marikina. Kaya lang, sa tingin ko, isa-isahin muna natin ang problema, masyado naman radical to. Dahil kung papalit-palit yung walang nangyayari, biglang papalit-palit rin yung korporasyon. Palagay ko, tignan na muna natin, i-analyze natin ng maigi. So palagay ko, ang tama doon, kayang-kaya i-outsource yung ibang bagay. Katulad ng IT. Kung kinakailangan, i-outsource na yan sa third party or di kaya magpatulong sa sistema ng SSS. Kaya i-outsource yun. Pero yung buong-buo, ipa-privatize, may issues din yan sa tinatawag natin public funds. Kasi pera ng gobyerno yan Hindi pwedeng ilagay sa kamay ng pribado. Pag biging for profit, may takot din ako dyan kasi alam naman natin, pag binili ng pribado, obligadong mag-profit. Kailangan kumikita. Baka magsitaasa naman yung mga premium, pagkatapos mabagal din yung bayad sa ospital, eto na naman tayo. Kaya it has its own set of problems and I think simulan na muna natin sa pag-aalam ng tunay na sitwasyon. Parang one problem at a time. Correct. Yes, hinay-hinay, inot-inot sa Ilocano, one by one. At huwag tayo lundag na para hindi na aalitala ang serbisyo. Isa na lang po, Senator Amy Marcos. Kasi po marami laging tumatawag dito, nagte-text tungkol po sa social amelioration program, yung hindi pa nila natatanggap yung kanilang sakit. Hihingi lang po ako sa inyo na dagdag na boses, mas malakas po ang boss ninyo kasi senador ho kayo, para humakampag ang DSWD, di ba? Para po isaayos yung pagbibigay ng tulong at mabigyan yung dapat na bigyan. Ano ho ba yung nakakarating din sa inyong sumbong, ma'am? At ano yung solusyon? Ito, ang solusyon, ay may solusyon talaga, pinagpipilitan, lahat alam Ang totoo, hawak ko kasi yung budget ng DSWD, sa papasok na naman na budget, ako na naman ang pagde-defend ng budget nila. Kaya nakatutok din ako dun sa SAP na yan, inis na ako. Sabi ko, ano ito nangyayari? Pambira kayo. So, unang-una, nag-issue yan sa listahan. Paano? Doon sa SAP na una, alam naman natin, 4 piece lang ang talagang suki, wika nga ng DSWD. Kailangan nila yung 4 piece nila, period. Pero doon sa batas, ang sinabi, lahat ng informal sector. Wala namang listahan ng informal sector. Sino bang may alam ng barbero, ng namamasada, yung nagsasakay at nagbubuhat at kargador sa pier. Wala naman kasing listahan niya ni DSWD ng DOLE. Kasi nga, unregistered, informal, nakikita natin, pero wala naman may alam. Ito nga, nagkaloko-loko,
kasi ang alam lang ng DSWD, yung 4 Ps na pantawid nila, tapos yung utos sa kanila, ipamigay rin sa informal. Yung sa listahan ng informal, napilitan ang DOLE, DSWD at lahat na pumunta sa mga barangay, sa mga mayor, ayan na. Doon tayo sa listahan nagka-problema, opo. Sabi ng mga ibang mayor, ay nako, wala na kaming pakialam dyan, bahala kayo sa buhay ninyo at sisisihin na lang kami pag hindi nabigyan. So marami hindi rin tumulong, ayaw makialam ni Nervios. So yun ang nangyari, yung issue ng listahan, kung sino-sino nabigyan na hindi mo akalain at talagang yung mga nangangailangan, hindi naabutan. Yan, opo. Yung nangangailangan, hindi nabigyan, yung hindi dapat bigyan, nabigyan. So ma'am, ano yung sisingin ninyo tapos yung second shot, alala nyo kasi first month yun, pagkatagal-tagal pa. Yung second month, marami na naman reklamo. Paano? Para maging mabilis, dinaan yata sa ibang payment sa mga portal. remittance center, ma'am. At yung iba't iba pang nagpapadala ng pera. Kaso, nagre-recover yung mga tao, paano? Pipila sila ng ilang oras, matapos yun, ayun na, may kaltas daw ng 50 pesos at mahigit pa. Kaya nagulat naman ako, sabi ko, ba't naman ganon? Tapos pumipili madaling araw pa lang. Oo. So ma'am, paano po ito? Sisingilin po ninyo yung DSWD ng paliwanag budget hearings? Well, una-una, dito sa Bayanihan, iba na yung patakaran, Hindi na yung SAP na pangkalahatan, yung 5,000, 6,000, wala na yung ganun flat rate across the board. At hindi na DSWD lamang ang mga katawan dyan, kundi iba-iba na. So, meron tayong support sa impacted sector na under DOLE, subsidy for transport, tourism, health worker, education. Medyo nakahimay na siya. So, tututukan na ng DOLE, DSWD, ng ating pamahalaan at yung IATF kung sino yung sektor. Halimbawa, yung mga, siyempre sa akin, sana yung mga movie workers at yung mga TV film, yung natanggal sa trabaho, sa MOWER Fund yan, at saka sa FTCP. Kapag kausap mo naman yung mga transport group, sila naman ang maglista din. Yung sa tourism, alamin rin natin. So, kanya-kanyang listahan yan para medyo totoo naman at hindi iasa. Yung DSWD, ang matitira sa kanila, yung 6 billion na lang, ng IX, yung mga namatayan, yung ano ba tawag doon, in crisis situation, yung IX. Kaya lang, sinabi ko na naman sa DSWD, dahan-dahan kayo kasi ang nangyayari dyan, napupolitika rin yan. Huwag kayo magpabuli dyan at siguraduhin na verified na may namatay nga, nahirapan yung pamilya, totoong may sakit. Kasi kung minsan maraming nagsasakit-sakitan pang distribution na. Opo. So, basta yun ay kinakailangan pong tutukan, bantayan, siguraduhin mabibigyan yung dapat bigyan sa lalong madaling panahon. Ayan. Maganda yung suggestion na i-digitize. Talagang kailangan natin yung national ID. Yes, na once and for all, i-digitize na yan. Kasi ang kinatatakutan ko, pag pumipila, isa pa yun, nalaloka ako sa DSWD. Sabi ko, wag naman kayo tumawag ng distribution sabay-sabay. Talagang kayo pa ang nagpapalaganap ng COVID. Kaya kung yun lang yung oras mo, yun lang ang tawagin niyo yung mga tao. Kabaan natin ang hours of distribution. Pero pakilahin na pagkarami-raming siksikan. Naku, totoo yan, ma'am. Doon nga sa Laguna sa amin, mula Maayhay, pupunta pa ng Nagcarlan at Liliw, Laguna para kumuha ng pera. Mangingibang bayan pa, lumalabas yung mga senior citizen. Anyway, ma'am, naku. Kaya balitaan ko, natutulog na doon. Kaya nga, ma'am. Natutulog sa katagalan at sa kahabaan ng pila. Sabi ko sa DSWD, yung kaya lang ninyo, yun lang ang tawagan ninyo, tapos hanggang gabi kayo, at saka bumalik kayo the next day, huwag kayong ganyan. Kayong unang violator ng lockdown. Bigyan ng number. Anyway, ma'am, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you, ma'am. Thank you, Nympha.